Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan katulad ng mga inukit na imahen, mga alaalang bato, o batong may larawan para sambahin, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Mga hangal at mangmang ang bawat tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mapapahiya lang ang mga platerong gumawa ng mga Diyos-Diyosan nila, dahil hindi naman totoong Diyos ang mga ito. Wala silang buhay, wala silang kabuluhan, at dapat kamuhian. Darating ang araw na wawasakin ang lahat ng ito. Pero ang Diyos ni Jacob ay hindi katulad ng mga iyon. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay, pati na ang Israel, ang mga taong hinirang niya. Panginoong makapangyarihan ang pangalan niya. Ang ibang mga tao ay naglalabas ng kanilang ginto o pilak, at inuupahan nila ang platero para iyon ay gawing ribulto, at pagkatapos ay kanilang luluhuran at sasambahin. Pinapasan nila ito at inilalagay sa kanyang lalagyan, at nananatili ito roon, dahil hindi naman ito makakakilos. Kung may mananalangin sa kanya, hindi siya makakasagot, at hindi makakatulong sa panahon ng kaguluhan. Kayong mga rebelde, tandaan ninyo ito at itanim sa inyong mga isip. Alalahanin ninyo ang aking mga ginawa noong unang panahon. Ako lang ang Diyos, at wala nang iba pang katulad ko. Sa simula pa lang, sinabi ko na ang mga mangyayari sa hinaharap. Ang aking mga inihayag ay magaganap, at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Sa araw na iyon, itatapon nila sa mga daga at mga paniki ang mga ribulto nilang pilak at ginto na ginawa nila para sambahin. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Hari at Tagapagligtas ng Israel, ang Panginoong makapangyarihan. Ako ang simula at wakas ng lahat. Maliban sa akin, ay wala nang iba pang Diyos. Sino ang kagaya ko? Sabihin niya sa harap ko kung ano ang mga nangyari mula nang itayo ko na maging isang bansa ang aking mga mamamayan noong unang panahon. At sabihin din niya kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Huwag kayong matakot o kabahan man. Hindi ba't ipinaalam ko na sa inyo noong una pa ang layunin ko sa inyo? Kayo ang mga saksi ko. Mayroon pa bang ibang Diyos maliban sa akin? Wala. Wala na akong alam na may iba pang bato na kanlungan maliban sa akin. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng mga rebultong Diyos-Diyosan. At ang mga rebultong ito na labis nilang pinahahalagahan ay walang halaga. Sila rin ang makakapagpatunay na ang mga iyon ay wala ring halaga, sapagkat ang mga iyon ay hindi nakakakita at walang nalalaman. Kaya nga napapahiya ang mga sumasamba sa mga iyon. Hangal ang taong gumagawa ng mga rebultong hindi naman napapakinabangan. Tandaan ninyo, ang lahat ng sumasamba sa mga rebulto ay mapapahiya, dahil ang mga iyan ay gawa lang ng tao. Magsama-sama man sila, at ako'y harapin. Matatakot sila at mapapahiya rin. Ang panday ay kumukuha ng kapirasong bakal, at isinasalang sa baga. Pagkatapos pupukpukin niya ito ng maso para maghugis rebulto. Nanghihina siya sa gutom at halos mawala ng malay dahil sa uhaw. Ang karpintero naman ay sumusukat ng kaputol na kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyo ng tao. Pagkatapos uukit siya ng magandang larawan ng tao sa pamamagitan ng kanyang mga gamit para ilagay sa isang templo. At para may magamit siyang kahoy, pumuputol siya ng sedro, ensina, o sipres na kanyang itinanim sa kagubatan. Nagtanim din siya ng puno ng abeto, at sa kadidilig ng ulan ay tumubo ito. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagamit niyang panggatong para pampainit at panluto ng pagkain. At ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawa niyang ribulto na niluluhuran at sinasamba. Ang ibang piraso naman ay ipinanggagatong niya, at sa baga nito'y nag-iihaw siya ng karne. Pagkatapos ay kumakain at nabubusog. Nagpapainit din siya sa apoy,
At sinasabi niya, ang sarap ng init. At ang ibang piraso ay ginagawa niyang rebulto. At sa rebultong ito'y nananalangin siya ng ganito, iligtas mo ako, sapagkat ikaw ang aking Diyos. Hindi alam at hindi nauunawaan ng mga taong ito ang kanilang ginagawa. Tinakpan ang mga mata nila, kaya hindi sila makakita. Tinakpan din ang kanilang mga isip, kaya hindi sila makaunawa. Walang nakakaisip na magsabi, ang kaputol ng kahoy ay ipinangluto ko ng pagkain, ipinang-ihaw ng karne, at aking kinain. Gagawin ko bang kasuklam-suklam na rebulto ang natirang kahoy? Sasambahin ko ba ang isang pirasong kahoy? Ang mga gumagawa nito'y parang kumain ng abo. Ang hangal niyang isip ang nagligaw sa kanya, at hindi niya maililigtas ang kanyang sarili, at hindi siya papayag na ang rebultong nasa kanya ay hindi Diyos. At sinabi ng nakaupo sa trono, binabago ko na ngayon ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo ang sinasabi ko, dahil totoo ito at maaasahan. At sinabi pa niya, naganap na ang lahat. Ako ang Alpha at ang Omega, na ang ibig sabihin ang simula at ang katapusan ng lahat. Ang sinumang nauuhaw ay paiinumin ko ng walang bayad sa bukal na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang mga magtatagumpay ay gagawin kong mga anak ko, at ako'y magiging Diyos nila. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga imoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan.